Ang mga exercise program, para maging effective to, dapat healthy at safe to sundan. At malamang ngayon, meron ka sinusundan na exercise program. Pero sigurado ka ba na healthy and safe sa itong program na sinusundan mo ngayon? Madali na kasi makakuha ng program ngayon, lalo na sa accessibility natin sa internet. Andyan yung AI, andyan yung Google, na isang type mo lang, bibigyan ka na ng program at saka routines na pwede mo sundan every workout session. Andyan din yung mga kaibigan mo na experience sa gym na babatuan ka ng mga program, bibigyan ka ng kopya at susundan mo na lang thinking na mabibigay sa iyo yung same results. For most people kasi akala nila ang exercise program ay listahan lang ng mga exercise na gagawin nila as routines. Natatamaan yung mga muscle groups na gusto nilang ma-improve at simply ma-develop yung fitness na gusto nilang ma-develop. But here's what most people are missing out. At i-reveal ko sa inyo ito so that you can plan your exercise program smartly and intentionally. Meron tayong 3 core pillars sa exercise programming so that we can plan it smartly. Ito yung mga North Stars natin. At kailangan natin to sundan at the same time, dapat pasok din sa konteksto natin or sa client na tutulungan natin. First, yung tinatawag natin na indications. Ito yung mga exercises na clearly beneficial sa'yo. Dahil nakadepende yung mga exercises dun sa goals, sa experience levels, sa needs, at saka sa medical condition mo. So for example, kung gusto mong tumaas yung talon mo, squats can be one of the indicated exercises na pwede mong gawin. Dahil relevant siya sa skill na gusto mong ma-develop, which is yung jumping. Or if you want to grow glutes, pwedeng hip thrust or Romanian deadlifts as your indicated exercises. So when thinking of indications, isipin nyo sa ganitong paraan. Sino yung magbe-benefit sa exercise na to at bakit? So sa next core pillar, dito naman marireveal if safe bang program na ginagawa mo or binibigay sa'yo ng isang coach. Ang mga restrictions. Sige, anong ibig sabihin ng restrictions? Probably, tama iniisip mo. Ito yung mga exercises na baka magbigay peligro sa buhay mo. Ang mga considerations bakit nire-restrict kang gawin yung mga specific exercises ay itong mga to. Yung injury, kung meron kang injury, past or current injury, medical condition, or nanggaling ka sa isang surgery. For example, may kilala ka bang malala ang hypertension or yung high blood? Ang mga restricted exercises sa mga taong may hypertension o mataas yung blood pressure lagi ay yung mga exercises na nire-require silang i-lift yung resistance overhead. Kasi kapag mataas, ang exercise kasi normally pinapataas yung blood pressure. Pero kung ma-aggravate pa yung blood pressure na by doing specific exercises na dapat restricted, baka mapano sila kapag nag-workout sila. Sa mga cesarean na bagong panganak, restricted muna sila sa mga exercises na involve yung core nila or yung hips nila. Obviously, baka kasi bumuka yung sugat. Hindi pwedeng gagawin mo pa rin yung mga restricted exercise at sasabihin sa sarili mo na pwedeng magaan naman or hindi masyado mahirap kasi favorite mo. You simply remove it and you will replace it with a substitute. Last, precautions. This is where legit coaches shine. Dito na susubukan kung gaano kagaling ka mag-program para sa sarili mo at kung coach ka, dito ka nagsha-shine. Dito mo kasi masusubukan yung practicality and creativity mo. Ito yung mga exercises na modified para doable sa mga taong not so healthy pero may clearance naman to exercise. For example, if dati nakaka-full squat ka pero nagkaroon ka ng knee injury, so may pain at nagsiswell pa minsan yung tuhod mo kapag nag-workout ka, lalo na pag magpo-full squat ka. At yung full squat, yung nire-restrict na sa yung exercise. So, anong gagawin mo? Either babawasan mo yung depth ng squat, yung bigat ng barbell na bubuhatin mo, or gagawin mo siya with assistance. Kasi hindi mo naman pwedeng baliwalain yung pain during and after exercise. Dahil baka lumala yung condition ng knee injury mo. Kaya ako nasabi na dito mo makikita yung galing mo as someone who programs for yourself or kung ikaw isang coach because you have to perform something na really beneficial sa'yo or sa client mo but with some restrictions. Paano mo lalagpasan yung circumstance na yung best exercise to achieve a specific goal ay hindi mo na pwede for now. So anong diskarte ang gagawin mo so that you can perform it safely and get its benefits? With these core pillars of exercise programming, ito yung mga makikita mong mali sa fitness. So sa pamamagitan nitong core pillars ng exercise programming, may enlighten ka doon sa mga maling fitness practices na nakikita natin ngayon sa space natin sa social media. Yung copy-paste lang yung program na ginagamit mo after mo magbayad sa coach, binigyan ka lang ng screenshot na program, hindi ka nakaranas ng assessment or interview man lang bago ka bigyan ng program. Or hindi ka nagpapacheck sa doktor bago ka mag-engage sa
fitness exercise activity. Ang isang healthy, safe, and effective program ay hindi kailangan parang sasabak ka sa digmaan yung design. Mas magpo-progress ka at maganda yung fitness outcomes mo kapag intentionally planned at humanize yung program mo. So ultimately, yung best and most effective fitness program para sa'yo ay nanggaling at nabuo dahil sa pagkatao mo. So ka-legit, after mo makinig, ano yung tumatak sa'yo? Tingin mo ba na healthy and safe yung program na sinusundan mo yan? So by the way, may mga tumutulong sa akin so I can continuously create value and of course, to keep myself in shape. I'll just make you aware of them. So, una-una yung Diet Body PH, ang naging go-to meal plan service ko in the past years to stay in good shape. So, masasarap yung meals, may mga high-protein meals, door-to-door delivery, swak kung athlete ka at kung nagpapaganda ka ng katawan. And of course, Stats PH, kung saan ko nakuha itong athletic apparel na ginagamit ko at suot ko ngayon na nakikita ninyo. A local and highly competitive sports apparel brand, designing sports and movement-appropriate sportswear. Nagko-customize din sila so we can work with them if ever may desired looks kayo sa mga jerseys nyo or sports apparels ninyo. And of course, sa inyong mga sumusubaybay sa mga contents ko, na-appreciate ko yung support ninyo. So, try natin makalating ng malayo. So, yun lang. Hopefully, you got a lot of legitimate fitness tips so that you can make things work on your own. Thanks, guys.